Magkano nga ba ang gastos sa isang piglet simula maisilang hanggang sa maibenta natin siya as fatteners? So yan po yung pag-uusapan natin for this video. So don't tune out, kundi mag-tune in lang po kayo. And again, welcome to Bakanay's Mini Hog Business. And ako pa rin po ang inyong Ate Jen, ang small hog raiser po ng Simano Norte, San Pablo, Isabela. So for this video nga po, ito nakalagay na po, nailista ko na po lahat yung mga nagiging expenses natin dun sa mga biik na naipapanganak ng ating inahin. Okay? So, dito po sa video na to, malalaman po natin kung maganda ba mag-alaga ng inahing baboy or mas maganda na bumili ng mga piglets every time na magpapalaki tayo ng fatteners. Okay? So, again, ito po, mga disclaimer lang po. Yung mga isi-share ko po sa inyo na itong mga prices po ng mga feeds na nilagay ko dito ay ito po ay personal na experience po ng Bakanay's Mini Hog Business. So lahat po ng i-share ko sa inyo ay based po sa sarili nating experience sa pag-aalaga ng mga baboy. Okay? So wala po tayong pinopromote na anumang feeds dito, pero ito po yung presyo ng mga feeds na ginagamit natin. Okay? So unang-una po, pagkasilang nung mga piglets, okay? Pagkasilang ng mga piglets, after 5 or pagka 5 araw nila mula na isilang, ay doon na po tayo nag-i-start na magturo ng pagkain sa kanila. Okay? So, tinuturuan natin sila sa pamamagitan ng pagtunaw ng kaunting feeds lang sa mainit na tubig. And then, pinapahid natin dun sa may mismong nipple ng mga inahin. Okay? And, ayan po. So, ang isang piglet po ay nakakaubos po ng isang booster feeds. Okay? Bago po natin siya bigyan ng pre-starter feeds. Okay? So, pag nag-pre-starter na po siya, that's 1,520. Take note, ito pong feeds na, ito pong presyo na nilagay ko po dito ay discounted na po ito. Okay? So, yan po yung presyo na binibigay sa atin ng binibilhan natin. So, isang pre-starter feeds, that's 1,520. Starter feeds ay 1,985 pesos. And grower, dito sa grower, nagbibigay po tayo ng 2 bag ng grower feeds sa bawat biik na, sa bawat fattener natin. Okay? So, nakita natin yung difference ng mga inalagaan nating fatteners mula sa tig-tig isang bag lang hanggang dun sa 2 bag na grower, tapos half lang ng finisher. So, nakita natin yung difference, mabigat. Yung last na kinatay natin is yun yung pinakain natin ng 2 bag ng grower, and then half lang ng finisher, or sabihin na lang natin 35 kilos ng finisher. So, bumigat po siya ng 105 kilos nung kinatay natin siya. And ang edad po niya that time is 5 months. Okay? So, malaking tulong, di ba? 5 months and 12 days po exactly nung kinatay natin yung baboy. Okay? So, 2 bag. Ngayon, since maganda yung epekto dun sa ginawa, sa pinag-experimentan natin, so, gagawin ulit natin dun sa ginagawa ulit natin dun sa mga fatteners natin ngayon. Okay? So, 2 bag, that's 3,750. And sa finisher, naman po is half bag lang yung pinapakain natin. So, yung isang buong bag ng feeds ay 50 kilos. So, kalahati lang po yung papakain natin. So, that's 900 pesos. Okay? Sa vitamins and medicines naman po, sabihin na lang natin 200 pesos. Okay? So, magmula po yun dun sa dun sa iron, dun sa lahat ng mga ini-inject natin dun sa ating mga alaga. Okay? So, 200 pesos. And then, yung serbisyo po ng technician natin is 200 pesos din. And, sa tubig kuryente, take note pala itong mga vitamins and medicines, ano po ito depende po. Kung hindi nagkasakit yung baboy, maganda. Kasi, masasabi natin 200 pesos lang. Pero pag nagkasakit siya at kailangan nating bumili ng mga gamot, antibiotics na medyo mahal, dun po tayo magdadagdag ng mga gastusin. Okay? Sa tubig at kuryente po, ito, 500 lang yung nilagay natin mula pagkapanganak hanggang maiwalay na. So, kasi hindi naman ganun kagastos sa kuryente, sa tubig lang. Okay? And then, sa pamasahe naman po ng feeds is
Yun, ang per bag po dito, ang presyohan po ng pamasahe dito, per bag po is 50 pesos, okay? So, since 50 pesos, tapos, bali, 4 na bag, sabihin na lang nating 4 na bag kasi itong isa, tig 25 kilos. Itong pre-starter, 25 kilos to. And then, yung finisher, 25 kilos. So, a total of 4 bags po. So, that's 200 pesos. And, take note, lahat po, lahat, as in talaga lahat ng expenses, pati pamasahe, talagang nilalagay natin kasi nga, expenses din yun. Diba? So, paano natin makikita yung na kumikita tayo kung hindi natin nilalagay lahat ng expenses. So, a total po na ginagastos natin sa isang biik hanggang sa maibenta natin siya is 9,255 pesos. Ngayon, sabihin natin yung inahin nating baboy ay nanganak ng 10. Okay? 10, hindi tayo nagbenta. Okay? So, ito yung magiging budget natin. Hindi tayo nagbenta kasi aalagaan natin sila as fatteners. So, ito yung magiging budget nila. Okay? So, kung 10 sila, ibig sabihin, 10 din na booster feeds yung kailangan nila. So, equivalent po yan ng 1,150 pesos. Then, yung 1,520 na pre-starter times 10, 15,200. And then, yung starter feeds, 1,985. So, kapag 10, 19,850. Itong grower ang medyo malaki talaga. Okay? Kasi times 2 siya. 3,750 times 2 is 37,500 pesos. Okay? And then, yung finisher natin, which is half bag lang, 9,000 pesos. Ito na yung mga vitamins, medicines, and sa mga serbisyo ng technician, nilagay ko na lang po dyan 1,000 pesos bawat isa. And then, yung feeds po natin, makakaubos sila ng 2,000 pesos. Sa pamasahe lang po to Bali, 10 times 200. So, ibig sabihin, ilang bag yan? Bali, 40 na bags po ang kailangan, okay? So, yan, 2,000 pesos. Sa total po na magagastos natin sa 10 fatteners, ito, take note, ito po ay sarili nating produce yung piglets. Hindi natin binili yung piglets, okay? So, pag sarili natin, mga pakain, medicines lang ang gagastusin natin. So, that is 87,700 pesos, okay? Ngayon, sabihin natin, magbebenta na tayo. Okay, after 5 months, magbebenta na. 4 to 5 months, magbebenta na tayo. So, ito na ngayon. Okay? Expected na mapagbentahan is, sabihin natin, gaya nga ng sabi ko kanina, yung pinakain natin ng ganitong setup ng feeds ay umabot siya ng 105 kilos. And, alam nyo ba na hindi ko po yun pinakain ng 1.5 araw bago siya makatay. So, linggo namin siya kinatay. Sabado, hindi ko na po siya pinakain hanggang sa linggo ng hapon kasi namin siya kinatay. So, hanggang sa linggo, hindi ko siya pinakain. So, pure na tubig lang yung iniinom niya. So, umabot siya ng 105 kilos. Okay? And, yung presyo po ng live weight ngayon na tumatakbo dito sa atin ay 170 pesos. Okay? So, kung 100 kilos times 170, that's equivalent to 17,000 pesos ang mapagbebentahan natin sa isang fattener. Ngayon, i-minus natin 17,000 na napagbentahan natin minus yung 9,255 na expenses natin sa bawat baboy. Ang kita natin ay 7,745 pesos. Profit po ito pag di binili ang biik. Pero kapag binili po natin ang biik, sabihin natin 5,000 pesos ang biik. So, ang kita lang natin is 2,745. Hindi na masama, okay? Kaya, mas maganda po mag-alaga ng ng maramihan. Kung kaya po mag-alaga ng 5 hanggang 10 na fatteners para mas malaki yung kita, mas okay, okay? So, ngayon, since meron tayong pinalaki na 10 fatteners, ngayon, i-multiply natin yung pinagbentahan natin. And itong presyo na binigay natin dito, itong kilo na binigay natin dito, ay minsan, depende po yan may mas mababa or may mas mataas. Pero sabihin natin, fixed na 100 kilos ang bawat isa dun sa 10 baboy. So, meron tayong 7,745 times 10 na mga fatteners. Mapagbebentahan natin total is 77,450 pesos for 5 months. Yan po simula pagkapanganak hanggang
maibenta na po natin siya. Okay? So, hanggang mabenta na. So, 5 months po yun. So, ang kita natin, 77,450. Masama or hindi? Hindi na, di ba? Kung sa akin, kung i-multiply ko yung sahod ko every month, is hindi na din masama ito. Okay? So, at the same time, hindi ko kailangang iwan yung mga anak ko. Okay? And at the same time, naalagaan na nasusubaybayan ko yung paglaki nila. Okay? So, ito po ay, again, disclaimer, based po sa experience po ng Bacanais Mini Hog Business. So, by October po, katapusan ng October, magbebenta po tayo ng mga fatteners natin. So, isi-share ko ulit sa inyo kung ano yung mga pinagkaiba dito sa ginawa natin. Kasi, ano yun? Ang ginawa natin is, ito, to grower siya. Tapos, nagdagdag pa tayo ng hammered corn. Okay? So, titingnan natin kung mas mabigat ba yung ating mga alaga kapag ka merong hammered corn. So, nag-experiment kasi tayo. Okay? So, kung gusto niyo po yung mga ganitong videos and mga tutorials, ayan, tutorials daw. Please, pa-subscribe. Pahingi naman po ako ng pabor. Pa-subscribe and pa-like na din. And then, kung may mga kakilala kayo na interested sa mga ganitong videos, please share po. Okay? Thank you so much and pagpalain po tayong lahat. God bless po.